Marshall Pick, Kabanata 4569. Naliwanagan. Umiling si Bayan Yuching. Kadadating ko lang at hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Wala bang sinabi sa iyo si Sect Master bago mag-retreat? Wala. Nag-aalalang sumimangot si Yuhi. Tiyak na hindi pangkaraniwang cultivation session. Wala ring nakita ang left protector. Bahagyang nagulat si Bayan Yuching. Sa ngayon, siya ay nasa Emperor Realm lamang, kaya normal para sa kanya na hindi makita kung ano ang nangyayari sa loob. Pagkatapos ng lahat, siya ay kulang sa pananaw at lakas. Gayunpaman, kung kahit ang 6th grade Heaven Opening Realm U ay hindi niya makita ang kaguluhan, kung gayon ang sitwasyon ay tiyak na kakaiba. Maaaring ito ay isang cultivation dissonance. Nang maisip iyon, namutla ang mukha ni Bayan Yuching. Tila naunawaan ni Yuhi ang kanyang pag-aalala at umalma. Huwag kang masyadong mag-alala, hindi ito ang iniisip mo. May naiintindihan lang siguro si Young Master. Magmadali sa Dragon Sun's Peak at anyayahan si Senior Bishi na pumunta. Sa mga mata niya, dapat may nakikita siya. Tumanggaw si Bayan Yuching. Pupunta ako kaagad. Dalawang mature na Divine Spirit ang naninirahan sa Voidland, sina Zhu Jiuyin at Bishi. Ang una ay palaging nag-iisa, na halos walang pakikipag-ugnayan kahit kay Yang Kai. Makikilala lamang ng pangalawang manager na si Bayan Yuching si Zhu Jiuyin kung nasa mod ang huli. Gayunpaman, iba si Bishi. Sa kabila ng pagiging isang kagalang-galang na Divine Spirit, siya ay napakabait. Bibisitahin din ni Bayan Yuching si Bishi paminsan-minsan. Alam ang kanyang ugali, hindi dapat mahirap imbitahan siya. Pagkatapos magmadali sa Dragon Sun's Peak, natagpuan niya si Bishi, na kasalukuyang abala sa pagtuturo kay Xiaohe at Xiaohong. Matapos ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon, si Bishi ay hindi rin nang ahas na manligaw at nagmadaling pumunta sa lugar kasama niya. Ilang saglit lang, dumating si Bishi, kinaladkad ni na Xiaohe at Xiaohong. Senior, yumuko si Yuhi. Ang lahat sa Voidland ay lubos na magalang at nagpapasalamat sa mabait na Divine Spirit na ito. Sagot ni Bishi at tumingin sa harapan. Pakitingnan mo, Senior, ano ang nangyayari doon sa ating Young Master? Hindi mo kailangang mag-alala. Ikinaway ni Bishi ang kanyang kamay at mataimtim na tumingin. Maya-maya, bulalas niya ng pagkagulat. Nakatitig ng diretso sa isang lugar sa kawalan, ipinakita niya ang pagtataka at pagtataka. Si Yuhi at Bayan Yuching ay nakatayo, hindi alam kung ano ang kanyang nakita, ngunit hindi rin naglakas loob na magsalita at hamarang sa kanya. Lumipas ang isa pang sandali at biglang itinaas ni Bishi ang kanyang kamay, sinisiyasat ang lugar sa harapan. Sa harap ng mga mata ng lahat, nang umabot si Bishi sa magulong espasyo, ang kanyang kamay ay talagang nawala sa paningin ng lahat ng wala saan. Ilang sandali pa, binawi ni Bishi ang kanyang kamay. Hindi napigilan ni Yuhi o ni Bayan Yuching ang kanilang mga sarili na huminga sa pagkamangha dahil nang muling lumitaw ang kamay ni Bishi, ang kulubat na kamay ng matanda ay nababalot ng isang kristal na material na katulad ng isang layer ng porselana na may kakaibang kapangyarihan na nakapalibot dito. Saglit na pinagmasdan ni Bishi ang kanyang kamay at biglang tumawa. Kawili-wili. Sa isang pag-iling ng kanyang kamay, ang mala porselanang kinang ay mabilis na kumupas, nawala sa isang kisap mata. Senior, nasa panganib ba ang Young Master? Kinakabahang tanong ni Yuhi. Napaisip si Bishi. Wala kang dapat ipag-alala. Malinaw na naiintindihan niya ang ilang uri ng divine ability o secret technique. Ito ay malamang na nauugnay sa Tao of Space at sa Time Tao, kaya naman lumitaw ang isang kakaibang palabas. Nagpalitan ng tingin sina Yuhi at Bayan Yuching, pagkatapos ay pareho silang nakahinga ng maluwag. Bantayan ang sitwasyon at ipaalam sa akin kung may hindi pangkaraniwang bagay na mangyayari. Pagkatapos sabihin iyon, inakay ni Bishi ang dalawang bata pabalik. Papasukin kita, Senior. Mabilis na nag-alok si Bayan Yuching. Matapos pabalaykan si Bishi, nagmamadaling bumalik si Bayan Yuching, pinahiwa-hiwalay ang mga disipulong nagtipon upang panoorin ang mga pasyalan at inutusan silang linisin ang lugar sa loob ng ilang dosenang kilometro sa paligid ng palasyo ni Yang Kai habang sila ni Yuhi ay nanatiling malapit na nakabantay sa sitwasyon dito. Sa darating na buwan o higit pa, ang espasyo sa paligid ng tahanan ni Yang Kai ay nanatili sa isang magulong estado ng pagbabago, ngunit ang mga banayad na pagbabago ay lumitaw sa paglipas ng panahon. Sina Yuhi at Bayan Yuching ay nakakita ng mga kakaibang bagay sa magulong espasyo ng higit sa isang beses. Paminsan-minsan, lilito ang mga pangitain ng mga figure ng tao, at paminsan-minsan, parang may nag-aaway sa loob. Gayunpaman, dahil ang oras at espasyo ay nasa ganoong kaguluhan, walang sino man ang nakakakita ng kahit ano ng malinaw.
Hindi man lang sigurado ang dalawa kung totoo o ilusyon ang kanilang nakita. Nagpatuloy ang sitwasyong ito ng ilang buwan pa. Isang araw, ang mga kakaibang pangyayari ay biglang naglaho, na para bang hindi pa ito umiral, na ibinalik ang lokal na espasyo sa orihinal nitong estado. Sinabayan Yu Qing at Yu He, na nagbabantay sa malapit sa lahat ng oras na ito, ay nagpalitan ng tingin bago silang dalawa ay tumungo sa silid ni Yang Kai. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata, malalim pa rin ang iniisip. Marami siyang nakuha sa retreat na ito. Mula nang likhain ang Sun and Moon Divine Will, wala na siyang oras para tingnan ng maayos ang mga misteryong nakapaloob dito. Gayunpaman, ngayong mayroon na siyang kaunting librerag oras, tama lang para sa kanya na gawing perpekto ang banal na kakayahang ito. Gayunpaman, natuklasan ni Yang Kai ang isang problema nang umabot siya sa puntong ito. Ang kanyang pag-unawa sa time daw ay nahuli sa kanyang pag-unawa sa Tao of Space. Pagkatapos ng lahat, ang Tao of Space ay ang kanyang pundasyon, at kahit na hindi siya nang ahas na sabihin na ang kanyang pagkakahawak dito ay perpekto, ito ay kasing ganda para sa kanyang kasalukuyang kaharian. Ang kanyang Tao Seal ay nakondensed sa Tao of Space bilang pundasyon nito, na kalaunan ay naging pundasyon para sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa Tao ng panahon. Nilinang ni Yang Kai ang Time Flies Seal Divine Ability maraming taon na ang nakararaan, ngunit mababaw lang ang naunawaan ang Tao of Time. Nang maglaon, nang dumating siya sa mga guho ng ancient battlefield sa pagitan ng Fluang Time Great Emperor at Great Demon God, nasaksihan niya ang mga alingaw-ngaw na naiwan mula sa kanilang mahusay na labanan, na nakakuha ng maraming inspirasyon mula rito. Pagkatapos ng matagumpay na pagsulong sa Heaven Opening Realm, ang araw ay sumikat at ang buwan ay lumubog sa walang katapusang cycle sa loob ng kanyang miniature universe. Ang paglipas ng panahon ay naging mas maliwanag at nagbigay daan sa kanya na gumawa ng isang mahusay na hakbang pasulong sa kanyang pag-unawa sa time daw. Gayunpaman, kapag sinabi at tapos na ang lahat, ang kanyang kahusayan dito ay hindi pa rin maihahambing sa kanyang karunungan sa Tao of Space. Kung hahatiin niya ang pag-unawa sa mga Tao na hawak niya sa iba't ibang kategorya, kung gayon mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ito ay isa sa ayos tulad ng superficial contact, peering through the doors, taking initial steps, traversing a familiar path, attaining mastery through comprehensive understanding, transcending the ordinary to reach the extraordinary, standing above all others seen, meeting the top, transcending the mundane, and ultimately surprising history and amazing present. Kung ikukumpara, halos hindi pa naabot ni Yang Kai ang ikapitong antas ng karunungan sa kanyang Tao of Space, posibleng umabot sa ikawalo. Gayunpaman, siya ay halos nasa 4th level ng mastery pagdating sa time daw, at iyon ay salamat lamang sa espesyal na magandang kapalaran ng kanyang miniature universe. Kung hindi, malamang na maipit siya sa 2nd level. Ang space-time strength ay pinaghalong dalawang magkaibang principal strengths, kaya ang pagkakaiba sa pagkakahawak ni Yang Kai sa Tao of Space at time daw ay limitado ang kapangyarihang maipapakita niya. Magagawa lang niya ang space-time strength na katumbas ng kanyang level of mastery sa time daw nang isagawa niya ang Sun and Moon Divine Will. Ito ay katulad ng pagsulong sa Heaven Opening Realm. Ang isang bar isles ay maaari lamang maglaman ng tubig gaya ng pinakamaikling tabla ng kahoy kung saan ito ginawa. Kung nagawa ni Yang Kai na itaas ang kanyang hawak sa time daw, tiyak na magiging mas malakas pa ang Sun and Moon Divine Will. Pagkatapos ng mga buwan ng pag-aaral, sa wakas ay nakita ni Yang Kai ang landas patungo sa Grand Tao, at nagningning ang kanyang mga mata. Hindi siya handa na gumugol ng napakaraming oras sa time daw dahil ang pag-unawa sa isang Grand Tao ay umaasa sa parehong kalidad at dami. Ang Tao of Space lang ay sapat na para makapag-aral siya habang buhay, kaya kung mag-aaksaya siya ng oras sa pag-aaral at paglinang ng time daw, maaaring hindi ito magbigay sa kanya ng anumang benepisyo. Gayunpaman, ngayon ay tila talagang kailangan niyang gumugol ng ilang pagsisikap sa pag-aaral nito. Ito ang tanging paraan upang mapataas niya ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon. At, hindi masyadong mahirap na linangin ang time daw. Ginawa rin ng Fluang Time Great Emperor ang kanyang pangalan bilang isang Great Emperor sa pamamagitan ng kanyang karunungan sa time daw at sa kasalukuyan, ang kanyang dalawang legacy disciples ay nakatira sa Voidland, pati na rin ang Fluang Time Temple na naglalaman ng kanyang mana. Higit pa rito, maaaring ilarawan si Yang Kai bilang isang in-name na Fluang Time Great Emperor disciple. Sa katunayan, ang Fluang Time Great Emperor ay nahati ang kanyang kahusayan sa time daw na ipinasa niya sa kanyang mana. Ang paggawa nito ay magbubunga ng hindi gaanong agarang mga benepisyo sa kanyang mga alagad,
ngunit ito rin ay magpapahintulot sa kanila na higit na maunawaan ang kanilang sariling mga kakayahan at pagkukulang, na magpapahintulot sa kanila na magtakda ng kanilang sariling landasin. Hindi pa nakatagpo ni Yang Kai ang isa pang master na nahati ang kanilang karunungan sa isang grand daw na may ganoong detalye noon. Ngayong naliwanagan na, bumangon si Yang Kai at dahan-dahang lumabas. Sa sandaling bukas ang pinto, sinalubong siya ng nag-aalalang mga tingin ni na Yuhi at Bayan Yuching. Matagal nang naramdaman ni Yang Kai ang kanilang presensya, kaya't hindi na siya nagulat nang makita silang naghihintay sa labas at marahang tumanggo. Nakatuklas ako ng ilang bagay, ngunit tila pinag-alala kita. Mukhang nakagawa ng magandang pag-unlad si Young Master. Ngumiti si Yuhi. Naramdaman niya ang banayad na pagbabago sa aura ni Yang Kai pagkatapos na hindi siya makita nitong mga nakaraang buwan, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mga pagbabagong iyon. Ito ay disente. Bahagyang tumanggo si Yang Kai at nagtanong. Kumusta ang boy? Nagmamadaling sumulong si Bayan Yuching upang magulat sa kanya. Nang marinig niyang maayos na ang lahat at walang kakaibang galaw si Zuo Quanhui, pinatahimik ni Yang Kai ang kanyang puso. Mahigit 10 buwan na ang lumipas mula nang harangin ni Zuo Quanhui ang Territory Gate, ngunit hindi niya kailanman pinakilos ang kanyang mga tropa sa panahong ito, ipinakilala lamang ang kanyang presensya sa Flying Smoke Territory at pinipilit ang Voidland. Alam ni Yang Kai na ang taong ito ay nag-iingat sa presensya ni Zhu Jiuyin, ngunit masaya rin si Yang Kai na ang kabilang panig ay nanatiling walang ginagawa. May dalawang bagay na dapat kong sabihin kay Sect Master. Sige, tumanggo si Yang Kai habang naglalakad palabas. Nagmamadaling lumapit si Bayan Yuching upang sundan siya at nagulat. Una, isang taong tinatawag na Zinpang ay nanggaling sa Black Territory, na nagsasabing nasa ilalim ng tagubilin ng Sect Master na maghatid ng mga supply dito tuwing 6 na buwan. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Paano siya napunta rito? Nasaan siya ngayon? Nang pabalik na siya mula sa Black Territory, si Yang Kai mismo ay hinarang sa kanyang pagbabalik sa Flying Smoke Territory. Kung naabot ni Zinpang ang Void Territory, malamang na nagmula siya sa ibang ruta. Sinabi ni Bayan Yuching. Bumalik na siya. Parang galing siya sa ibang Great Territory, pero marami siyang magagandang bagay na dala niya. Sumulyap sa kanya si Yang Kai at ngumiti. Kung kahit na ang second manager ay nagsabi na sila ay magaling, kung gayon ito ay talagang mabuti. Mayroong 2 materyales sa 6th grade Yin element at isang materyal na Yang element. Bukod pa riyan, mayroong 34 na 6th grade na materyales ng iba pang elemento, 262 5th grade na materyales, at mahigit 1,000 sa ibaba ng 5th grade. Sobra, si Yang Kai ay kitang-kitang naantig. Sa kabila ng pag-alam na ang Ore Star na ibinalik niya mula sa kaibuturan ng Black Territory ay siguradong may hawak na malaking kayamanan, hindi niya akalain na magiging ganito kayaman. Kalahating taon na lang, kaya magkano kaya ang makukuha nila kung ang buong kalahati ng Ore Star ay minahan? At iyon ay kalahati lamang ng isang Ore Star. Ano ang mangyayari kung mamimina niya ang lahat ng Ore Stars sa Black Territory? Mayroon pang 2 materyales sa 7th grade. Dagdag ni Bayan Yuching. Napataas ang kilay ni Yang Kai nang marinig iyon, ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng panghihinayang. Ang kalahating isang Ore Star na dinala niya mula sa kailaliman ng Black Territory ay dinurog ng napakalaking halaga ng ito ay itulak sa killing array, at wala siyang ideya kung gaano karaming mga mapagkukunan nito ang nawala sa pagsubok na iyon, lalo na ang 6th grade at 7th grade. Gayunpaman, ito ang tanging paraan na magagawa kung gusto ni Yang Kai na minahan ang mga Blackstone na iyon. Ang mga aliping iyon ay sadyang hindi nakatagal sa kailaliman ng Black Territory. Martial Pick, Kabanata 4570. Ang kaguluhan ay nagbunga ng Yin at Yang. Nang walang paraan upang harapin ang kakaibang aura na tumatagos sa kailaliman ng Black Prison, hindi maiiwasang matamo sila ng mga pagkalugi kapag minahan ang Ore Stars na matatagpuan doon. Ang dami ng mga mapagkukunan na dinala ni Zinpang sa paglalakbay na ito ay hindi mailalarawan na malaki, ngunit ang kalidad ay mahusay. Nang hindi man lang binanggit ang 2 materyales ng 7th grade, mayroong kabuoang 34 na materyales sa 6th grade, na may 2 6th grade Yin at isang Yang element na materyales. Ang huli ay eksakto ang mga materyales na pinakakailangan ng Voidland ngayon. Para sa kasalukuyang Voidland, hindi ito eksaktong malaking balita, ngunit hindi rin ito maliit na balita, gayunpaman, ang kaalaman tungkol sa pagbisita ni Zinpang ay limitado lamang sa ilang tao. Ano pa? Inipon ni Yang Kai ang kanyang sarili at nagtanong. Pagtitipon ng Young Union Master ng Yuan Union, si Lu Jing ay bumisita 1 buwan na ang nakakaraan, at naghihintay sa Sect Master na lumabas sa retreat mula noong siya ay dumating. Nagtaas ng kilay si Yang Kai, na nagpapakita ng pagtataka.
Sa sandaling ito, halos mahigit 70% ng mga mangangalakal ng Star City ang umalis. Kahit na para sa mga piniling manatili, marami pa rin sa kanila ang nasa bakod. Ang mga dakilang puwersa na may kooperatiba na relasyon sa Voidland ay lahat ay nagnanais na putulin nila ang pakikipag-ugnay baka sila ay magdulot ng hindi gustong apoy sa kanilang sarili. Bakit susugod si Lu Jing dito para makita ako sa ganitong oras? Gumaganap ba siya sa pangalan ng Gathering Yuan Union o siya lang ang nandito? Nag-iisa ba siya o may kasamang iba? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Bai Yuqing. Bukod sa ilang gwardya, nag-iisa siya. Tumanggo si Yang Kai, na ngayon ay naiintindihan na ang sitwasyon. Makalipas ang isang oras, sa loob ng reception hall, nakilala ni Yang Kai si Lu Jing. Pagkatapos nilang magpalitan ng kasiyahan, umupo na sila sa kanilang mga upuan. Brother Lu, ano ang maitutulong ko sa iyo sa pagbisitang ito? Nagtataka siyang tiningnan ni Yang Kai pagkatapos humigop ng tsaa. Tumugon si Lu Jing na may pagka-awkwardness. Nabigo akong makamit ang pabor ni Senior Brother Yang, at sa una ay wala akong mukha na bumalik dahil doon, ngunit kailangan kong sumama dahil may utang ako kay Senior Brother ng biyaya na Nagel iligtas buhay. Napatulala si Yang Kai. Bakit mo sinasabi ang tungkol dyan? Sinabi ni Lu Jing. Nakausap ko na ang aking ama tungkol sa panukala ng Senior Brother. Sa una, mukhang interesado siya, ngunit nagbago ang mga bagay. Huminga siya ng malalim na may walang magawang ekspresyon sa mukha. Ngumiti si Yang Kai. Ganyan ang negosyo. Hindi na kailangang masira ang relasyon natin dahil lang sa hindi natuloy ang deal, kaya huwag mo nang isipin, Brother Lu. Noong nakaraang pagkakataon, nang dumating si Lu Jing, sinubukan ni Yang Kai na gamitin ang mga karapatan sa pamamahagi para sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill bilang bargaining chip upang makipag-ayos sa isang deal sa Gathering Yuan Union. Sa una, naisip niya na dahil ang mga barkong pangkalakal ng Gathering Yuan Union ay kumalat sa 3,000 mundo, tiyak na hindi magiging mahirap para sa kanila na magtipon ng ilang mas bihirang mapagkukunan. Kung tunay na matutulungan siya ng Gathering Yuan Union na makuha ang 6th grade yin at yang element na materyales na kailangan niya, hindi magiging dahado ang Voidland kahit napalitan nila ang mga ito ng ilang Heavenly Yuan Stabilizing Pills. Sa oras na iyon, ang Voidland at Zuo Quanhui ay hindi pa naganap sa isang ganap na paghaharap. Bagamat wala pang isang taon ang lumipas mula noon, malaki ang pagbabago. Ang Voidland ay nakipaglaban sa isang mahusay na labanan laban kay Zuo Quanhui at sa kanyang mga disipulo, kung saan napatay si Joti. Si Zuo Quanhui ay naging Union Master ng Heavenly Sword Union pagkatapos ay nagpakalat ng balita tungkol sa kanyang alitan sa Voidland sa malayong lugar. Ang sinumang may kaunting kaalaman ay natural na malalaman ang tungkol sa nangyari. Ang Gathering Yuan Union ay isang sect na nakabase sa mercantile, kaya natural lang para sa kanila na maging napakakaalaman, na nagpapaliwanag kung bakit sinabi ni Lu Jing na nagbago ang mga bagay. Kahit na interesado ang kanyang ama sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, kailangan din niyang bantayan ang tindig ng Zuo Quanhui at Thousand Cranes Paradise sa kanyang likuran. Kaya, paano siya maglakas loob na magtrabaho sa Voidland sa ganoong oras? Gayunpaman, hindi na iyon pinansin ni Yang Kai. Pagkatapos magtungo sa Black Prison at ibalik ang napakaraming mapagkukunan, natugunan na ang mga agarang pangangailangan ng Voidland, kaya hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pakikipagtulungan sa Gathering Yuan Union. Si Lu Jing ay mukhang mas nahihiya ngayon at iniyuko ang kanyang ulo. Kahanga-hanga ang kabutihang loob ni Senior Brother Yang. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at tumawa. Nagmamalabi si Brother Lu. Kung wala ang ani mula sa Black Territory, maaaring bahagyang nadismaya siya sa mga nangyari. Gayunpaman, sa Black Territory bilang backup para sa resource production, ang problema niya ay nalutas na. Itinaas ni Lu Jing ang kanyang ulo at ikinulong ang kanyang kamao. Bukod dito, dumating din ako na may kahilingan. Umupo ng tuwid si Yang Kai at sinenyasan siyang magpatuloy. Mangyaring sabihin, Brother Lu. Sinabi ni Lu Jing. Gusto kong magrente ng ilang tindahan sa Void Star City at magbukas ng trade company. Naging seryoso ang mukha ni Yang Kai. Ito ba ang ideya ni Brother Lu, ng iyong ama, o ng Gathering Yuan Union? Ang paglipat sa Void Star City ay hindi isang magandang pagpipilian sa mga panahong ito. Hindi na kailangang banggitin ang mga mangangalakal na nanatili dahil sila ay orihinal na itinatag sa Void Star City sa simula. Umalis man sila o nanatili, walang posisyon si Zuo Quanhui para tanungin o pagsabihan sila sa kanilang pinili. Gayunpaman, ang paglipat sa sandaling ito ay malamang na ipakahulugan ng mga tagalabas bilang isang kilos ng mabuting kalooban patungo sa Voidland, na walang pinagkaiba sa pagsunog sa sarili.
Walang paraan na ang isang alyansa ng negosyo na kasing laki ng Gathering Yuan Union ay hindi makikita iyon. Tumugon si Lu Jing. Wala itong kinalaman sa aking ama o sa Gathering Yuan Union. Ako lang ang may pananagutan sa desisyong ito. Matalim na tiningnan siya ni Yang Kai, halatang hindi naniniwala sa kanya. Sa kabila ng pagiging Young Union Master, ang cultivation ni Lu Jing ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm pa rin. Kung ang kanyang ama ay may anumang pagtutol sa ideyang ito, mayroon siyang libu-libong paraan upang pigilan si Lu Jing na kumilos. Paano kaya niya pinayagan ang kanyang anak na tumawid sa maputik na tubig na ito? Dahil nandito si Lu Jing, tiyak na may umaalalay sa kanya mula sa likuran. Sa kabuuan, malamang na hindi siya susuportahan ng Gathering Yuan Union sa ganoong hakbang. Kung saan, nangangahulugan iyon na bilang Union Master of Gathering Yuan Union, ang kanyang ama ay nagbigay man lang ng kanyang tacit agreement para kay Lu Jing na magpatuloy. Ang paggawa ng mga bagay sa ganitong paraan, gayunpaman, ay nangangahulugan na kahit na ang Voidland ay tuluyang matalo sa digmaan, si Zhuo Quanhui ay walang dahilan o nasa anumang posisyon upang bigyan ng anumang problema ang Gathering Yuan Union. Hindi angkop na magsalita ng hayagan tungkol sa mga bagay na iyon, ngunit ayos lang hanggat naiintindihan ng lahat ng nasasangkot ang mga subtleties ng sitwasyon. Bilang resulta, hindi sinasadya ni Lu Jing na linlanggan si Yang Kai. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi ni Yang Kai, "Brother Lu, dapat mong malaman kung ano ang kasalukuyang sitwasyon sa aking Voidland. Ang pagpunta sa ating Star City sa panahong tulad nito ay hindi ang pinakamagandang pagpipilian." Ngumiti si Lu Jing. Naiintindihan ko kung ano ang gustong sabihin ni Senior Brother Yang, ngunit para sa isang mangangalakal, ang panganib ay nangangahulugan din ng pagkakataon, hindi ba? Mapaglaro siyang commandant kay Yang Kai habang sinasabi niya iyon. Well, basta nakapagdesisyon ka na. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Si Lu Jing ay hindi bata. Bilang 4th grade Heaven Opening Realm Master, at Young Union Master ng Gathering Yuan Union, maaari siyang gumawa ng sarili niyang mga paghuhusga at desisyon. Hindi na kailangang yakapin siya ng payo. Nang matanggap ang kasunduan ni Yang Kai, nabuhayan ng loob si Lu Jing at nagtanong. Senior Brother Yang, ilang tindahan ang maya-alok mo sa akin dito sa Void Star City? Natawa si Yang Kai. Ilan ang gusto ni Brother Lu? Mapagbigay na sinabi ni Lu Jing. Natural mas madami, mas maganda. Ang pinakamaganda ay kung maya-alok mo sa akin ang isang buong kalye o dalawa. Ngayon, masigurado si Yang Kai na ang Gathering Yuan Union's Union Master ang nasa likod ng hakbang na ito. Kung hindi, hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Lu Jing na gumawa ng ganoong kalaking kahilingan. Hindi ka talaga nagpipigil. Tumawa si Yang Kai. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpatuloy siya. Makikipag-ugnayan ako sa Governor's Mansion tungkol sa bagay na ito mamaya, pagkatapos ay maaari kang pumunta doon at talakayin ito mismo kay Governor Mo. Sa ngayon, ang Star City ay may maraming bakanteng tindahan na maya-alok, kaya tiyak na matutugunan namin ang iyong mga kahilingan. Maraming salamat kung ganoon, Senior Brother Yang. Tuwang-tuwa si Lu Jing, tumayo kaagad si Lu Jing para yumuko. Wala nang oras para mawala, pupunta ako kaagad sa Governor's Mansion. Maliwanag, sabik din siya at naiinip na magsimula ng sarili niyang negosyo. At, ang Void Star City ay isang lugar na may pagkakataon para sa kanya na gawin ito. Magpapadala ako ng isang tao na sumama sa iyo. Nakipag-ugnayan si Yang Kai kay Bayan Yuching at inutusan siyang maghatid kay Lu Jing sa Star City. Natural na nagpasalamat muli si Lu Jing sa kanya. Habang naghihintay na dumating ang kanyang escort, idinagdag ni Lu Jing. Siya nga pala, Senior Brother Yang. Tungkol sa mga bagay na hinahanap mo noong nakaraan. Ang Gathering Yuan Union ay hindi makapagbigay sa iyo ng mga ito sa ngayon, ngunit may alam akong dalawang lugar na mayaman sa mga materyales ng 6th grade Yin at Yang element. Tanong ni Yang Kai nang may labis na interes. Oh, saan? Biglang nagsalita si Lu Jing. Ang unang lugar ay ang Black Prison. Dapat ay nakilala na ni Senior Brother Yang ang isang babaeng nagngangalang Luan Baifeng dati, tama. Humagalpak ng tawa si Yang Kai sa loob-loob, ngunit sa panlabas, nanatili siyang kalmado at paulit-ulit na tumanggo. Oo, higit sa isang beses. Pagkatapos ay ginagawang madali ang mga bagay. Ang Black Prison ay gumagawa ng isang bagay na tinatawag na Blackstone, at ang Blackstones na ito ay maaaring maglaman ng cultivation materials ng lahat ng iba't ibang grado at elemento. Kung maaagaw ni Senior Brother Yang ang Black Prison, natural na hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa cultivation materials. Tumingin sa kanya si Lu Jing. Tanging. Maraming natural array sa buong Black Prison.
Kahit na si Luan Baifeng ay nasa 6th grade lamang, kahit isang 7th grade master ay hindi makakaya sa kanya sa loob ng Black Prison dahil sa kanyang kahusayan sa Tao of Spirit Arrays. Kung talagang interesado si Senior Brother Yang, dapat kang mag-ingat kay Luan Baifeng. Alam ko ang isa o dalawang bagay tungkol sa sitwasyon ng Black Prison. Tumanggo si Yang Kai. Sa lublob niya, naisip niya. Alam ko na ang tungkol dito, kagagaling ko lang sa Black Prison kamakailan pagkatapos magsagawa ng Ore Star mula sa kailaliman nito. Pagkatapos ng isang paghinto, nagtanong si Yang Kai. Paano ang ibang lugar? Medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Lu Jing nang banggitin niya ang Black Prison at Luan Baifeng. Maliwanag, alam niya ang mga kakaibang naruroon sa loob ng Black Prison pati na rin ang lakas ni Luan Baifeng. Gayunpaman, mas naging seryoso ang kanyang mukha nang nagpatuloy siya. Narinig na ba ni Senior Brother Yang ang tungkol sa Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer? Sumeryoso rin ang mukha ni Yang Kai. Ang kaguluhan ay nagbunga ng Yin at Yang. Ang Yin at Yang ay nagbunga ng 4 symbols, pinakamatandang Divine Spirits, Seren Glimmer at Seren Sparkle. Ayon sa mga sinaunang alamat, sa simula ng pag-iral, mayroon lamang kaguluhan, na kalaunan ay nagbunga ng Yin at Yang, na naging Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer, ang pinakamatandang Divine Spirits sa mundo. Pagkatapos lamang na mag-transform ang dalawang halimaw sa 4 symbols na lumitaw ang mga Divine Spirit tulad ng Dragons at Phoenix. Maaaring sabihin na ang Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer ay ang mga ninuno ng lahat ng Divine Spirits. Ibig sabihin, sila ang ibinahaging mga ninuno ng lahat ng Divine Spirit. Ang dalawang ito ay nakakatakot na pag-iral na malamang na mas malakas pa kaysa sa mga Giant Spirit Gods. Noon, nakakuha si Yang Kai ng Divine Spirit Record na naglista ng rangkang ng lahat ng Divine Spirits sa 3,000 worlds. Ang libro ay nakalista ang Dragon at ang Phoenix sa itaas, ngunit ang Burning Light at Seren Glimmer ng mga pagpapakilala ay lumitaw sa pinakadulo simula ng manuskrito. Kaya lang, ang may akda ng libro ay hindi naniniwala na ang dalawang halimaw na ito ay umiiral pa rin sa mundong ito, at iyon ang dahilan kung bakit ang Dragon at Phoenix clans ang unang narank. Nagulat si Yang Kai nang mabasa niya ito, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Ang talagang nagdala ng Burning Light at Seren Glimmer sa kanya mamaya ay ang Lady Boss. Sa oras na iyon, si Yang Kai ay naghahanap ng direktang sumulong sa High-Grade Heaven Opening Realm at naghahanap ng mapagkukunan ng High-Grade Yin at Yang element na materyales. Iyon ay kapag ang Lady Boss ay inilabas ang kanyang Universe Chart para makita niya. Sa loob ng Universe Chart, mayroong ilang Great Territories na blanko, na walang marka ng anumang dakilang puwersa. Kahit na ang Universe World ay wala doon. Ayon sa Lady Boss, ang mga Great Territories na iyon ay dating maunlad na mga lugar, ngunit ang Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer ay natural na magkasalungat na puwersa. Dahil hindi naghalo ang apoy at tubig, ang tuloy-tuloy na sagupaan sa pagitan ng dalawa ay tuluyang napunit ang mga Great Territories na iyon. Ang Great Territories ay naging mga lugar na ipinagbabawal para sa lahat ng buhay, Dead Territories kung sabihin. Maging ito ay isang 7th grade o kahit na 8th grade Heaven Opening Realm Master, walang makakaligtas pagkatapos nilang makapasok sa lugar na iyon, kaya walang sino man ang may ideya kung ano ang sitwasyon sa loob ng Dead Territories na ito. Maging ang Lady Boss mismo ay nakarinig lamang ng iba na nagbanggit ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kanila, at walang paraan para makumpirma kung talagang umiral ang Burning Light at Seren Glimmer. Natural na hindi maglalakas loob si Yang Kai na pukawin ang mga pag-iral na kasing takot nila. Maging ang 7th grade at 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay tumahimik pagkatapos pumasok sa Chaotic Dead Territory. Siya ay isa lamang walang kwentang Emperor Realm Master noon, kaya paano siya mangangahas na magkaroon ng anumang labis na pag-iisip tungkol sa kanila. Gayunpaman, hindi niya akalain na muli niyang maririnig ang pangalan na Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer, sa pagkakataong ito kay Lu Jing. Malinaw na kahit na mababa ang kultibasyon ni Lu Jing, siya ay may sapat na kaalaman. Martial Pick, Kabanata 4571. Pagkamit ng mastery sa pamamagitan ng comprehensive study. Habang nagsimulang lumipad ang mga iniisip ni Yang Kai, narinig niyang sinabi ni Lu Jing. Ang Burning Light at Seren Glimmer ay ipinanganak ng magkasalungat na katangian at walang humpay na lumaban, pinupunan ng kawalan ng mga elemento, Yin at Yang. Sinasabi na ang mga materyales ng Yin at Yang element ay nagsisiksikan sa mga lugar kung saan sila dumaan, at ito ay may napakataas na kalidad. Maaasahan ba ang balitang ito? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi sa hindi niya pinagkakatiwalaan si Lu Jing, ngunit paano malalaman ni Lu Jing ang isang bagay na kahit ang Lady Boss ay hindi malaman? Oo nga, nahiya si Lu Jing.
Narinig ko lang na binanggit ito ng iba. Baka tsismis lang. Pagkatapos ng lahat, walang nakakita nito para sa kanilang sarili. Napaisip si Yang Kai, kung hindi ka sigurado, bakit mo sasabihin? Gayunpaman, malinaw na sinusubukan lamang ni Lu Jing na bigyan ng pahiwatig si Yang Kai. Nasa kay Yang Kai na magpasya kung ano ang gusto niyang gawin sa impormasyong iyon. Sa loob ng ilang sandali, may dinala si Bayan Yuqing, at pinaalis ni Yang Kai si Lu Jing. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang nangyayari sa Star City dahil naroon si Mo Mei upang alagaan ito. Sa ngayon, ang pagpayag kay Lu Jing na magtayo ng bagong trade company sa Star City ay maaaring hindi gaanong pakinabang sa Voidland, ngunit sa katagalan, makakatulong ito sa paggamit ng kapangyarihan ng mga sumusuporta kay Lu Jing mula sa likuran, Gathering Yuan Union. Matapos ang laban dito, magsisimulang umunlad muli ang Star City, at ito ay magiging malaking pakinabang sa magkabilang panig. Matapos maayos ang panig ni Lu Jing, si Yang Kai ay nagtungo sa Water Spirit Land nang walang pagkaantala. Ang isang malaking bilang ng mga tao na dinala mula sa Star Boundary ay nakatira sa Water Spirit Land, kabilang ang mga miyembro ng Dragon Clan. Mayroong isang malaking lawa sa Water Spirit Land, at sa pinakasentro ng lawa na iyon ay mayroong isang palasyo na parang isla. Lumipat si Yang Kai sa harapan ng palasyo at tumangala, kung saan nakita niya ang mga karakter na Flowing Time Temple, na nagniningning ng maliwanag. Isang puting anino ang sumugod palabas ng pangunahing pasukan at tumakbo sa paligid ni Yang Kai na parang tuta, nasa sabik na sinabi. Foster Father, anong ginagawa mo dito? Ang isa pang magandang figure ay lumitaw pagkatapos mula sa Flowing Time Temple, nakatayo ng maganda at nakangiti kay Yang Kai, Yumoko. Big Brother. Dalawa pa ang nagmamadaling lumabas sa Flowing Time Temple, ang isa ay magandang babae, at ang isa pa, isang mabangis na matandang lalaki na may hindi magandang pagsimangot. Ito ay sina Liu Yan at Kyung-chi. Master, marahan siyang tinawag ni Liu Yan. Sumagot si Yang Kai. Pagkatapos, tinampal ang kanyang palad pababa, pinigilan niya si Yang Xiao na umikot sa paligid niya, agad siyang pinalamig sa kinatatayuan. Matapos himasin ang ulo ni Yang Xiao, ang kanyang puting buhok ay naging gulo. Sumenya si Yang Kai, mag-usap tayo sa loob. Pagkatapos, hinawakan si Yang Xiao sa pamamagitan ng scruff, dinala niya ito sa loob. Nang inig ang mga binti ni Yang Xiao, at tumingin siya kay Yang Zhu para humingi ng tulong, ngunit inilabas ng huli ang kanyang dila sa kanya. Bilang pinakamaliwanag na bituin ng nakababatang henerasyon ng Dragon Clan, si Yang Xiao ay natakot sa wala sa ilalim ng langit. Kahit na si Great Elder Zuyan at Second Elder Fuzon, ang kanyang tunay na mga magulang, ay walang magawa sa kanya. Ang dalawang Great Elder ng Dragon Clan ay minsang naisip na ang kanilang anak ay hindi na maisisilang, at pagkatapos ay gumugol ng maraming taon sa pagluluksa sa kanilang pagkawala, kaya nang sa wakas ay isinilang, sila ay labis na nagmahal sa kanya. Paano pa nga ba nila naiisip na pigilan siya? Ang tanging kinatatakutan ng bata ay si Yang Kai. Mula nang dumating sa Outer Universe, naging abala si Yang Kai sa buong taon at kakaunting oras lang ang nalalabi, kaya hindi na madalas magkita ang dalawa. Walang ideya si Yang Xiao kung ano ang ginawa ng kanyang foster father sa pagkakataong ito, ngunit hindi rin niya maisip kung ano ang nagawa niyang mali nitong mga nakaraang panahon. Sa karamihan, hinawi niya ang isang buhok sa balbas ng matandang bishi nang makatanggap siya ng leksyon mula sa kanya. Hindi sinabi sa akin ng matandang iyon, di ba? Tumibok ang puso ni Yang Xiao sa takot. Foster father, uminom ka ng tsaa. Si Yang Xiao ay napakaasikaso pagkatapos pumasok sa Flowing Time Temple at nag-alok ng tsaa sa sarili niyang inisyatiba. Sinulyapan siya ni Yang Kai at umupo nang hindi tumayo sa seremonya habang ang tatlo pa ay nakatayo sa harapan niya. Matapos tanggapin ang tsaa at humigop, siya ay naglagay ng marangal na hangin bilang isang ampon at diretsyong nagtanong. Kamusta ang iyong paglilinang? Nagmamadaling sumagot si Yang Xiao. Madalas akong nakapunta sa bahay ni Senior Bishi, nakikinig sa kanyang mga lecture tungkol sa pagpino ng bloodline ng isang tao. Parang ang dami kong natutunan. Tumanggo si Yang Kai at ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa. Kung gayon, sabihin sa akin ang higit patungkol sa araling ito. Saglit na natigilan si Yang Xiao, ngunit ang kanyang bibig ay naging parang ilog na dumadaloy, na binubulabog ang lahat ng kanyang natutunan. Nakinig sandali si Yang Kai at tumanggo. Mabuti, si Senior Bishi ay isang napakatanda at matalinong divine spirit na may dalang makapangyarihang dragon vein. Ang kanyang mga karanasan ay lubhang kapakipakinabang sa paglilinang ng Dragon Clan. Kung malaya ka, dapat kang pumunta sa kanyang lugar ng mas madalas at magbigay ng respeto.
Hanggang sa matagpuan ang Dragon Altar, si Senior Bishi ang magiging tanging gabay na ilaw para sa pagbangon ng Dragon Clan. Oo, tama si Foster Father. Si Senior Bishi ay lubos na kagalang-galang. Sinasabi rin sa akin ni na ama at ina na madalas ko siyang makita. Sa susunod na marinig kung hindi mo iginagalang si Senior Bishi, ibabalik kita sa Star Boundary. Namilog ang mata ni Yang Xiao, ngunit kumilos pa rin siya na parang isang mabuting bata. Hindi na mangangahas ang iyong anak na gawin ito muli. Zue, kumusta ka kamakailan? Anong grado ka na ngayon? Tumangala si Yang Kai sa kanyang biological younger sister. Kung maaari, mas gugustuhin ni Yang Kai na personal na gabayan si Yang Zhu sa kanyang kultivasyon, ngunit siya ay patuloy na gumagalaw kamakailan. Sa napakaraming bagay na nangangailangan ng kanyang atensyon, wala na siyang oras na matitira. Napangiti si Yang Zhu. Nagawa kong i-condense ang wood element ko. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Saan ka nagsimula? Ang water element power. Ang tubig ay nagbibigay buhay sa kahoy. Mula nang dumating mula sa Star Boundary, na-condensed mo ang sarili mong dowsil at dalawang powers, ang water element at ang wood element. Iyan ay mabilis na pag-unlad. Tingnan ko, si Yang Zhu ay panandalian lamang na naglilinang, kung tutuusin. Kahit na ang kanyang kakayahan ay namumukod-tangi, ang pag-unlad ng kanyang paglilinang ay hindi pa rin maihahambing sa marami sa mga Great Emperor at mga Peking Emperor. Hindi niya kayang pantayan ang mga asawa ni Yang Kai sa ilang aspeto. Pagkatapos ng lahat, noong si Soyan ay nasa Emperor Realm pa, si Yang Zhu ay hindi pa ipinanganak ng matagal. Pagkasabi nito, inabot ni Yang Kai ang isang kamay kay Yang Zhu, na inilagay ang sariling kamay sa palad nito sa masunuring paraan. Pagkatapos magpalipat-lipat ng kanyang enerhiya at magsagawa ng mabilisang pagsusuri, tumanggo si Yang Kai. Ang isang matatag na dowsil ay ang pinakadakilang pananggalang na maaaring magkaroon ng isang tao kapag sumusulong sa Heaven Opening Realm. Matibay ang iyong pundasyon, ngunit kulang pa rin kung ikukumpara sa iba, kaya hindi ka dapat sumulong ng walang ingat. Mahigpit na pagsasalita, para sa mga nagmula sa Star Boundary, bukod sa mga Great Emperor na nanatili sa tuktok ng Emperor Realm sa mahabang panahon at ang mga dowsils ay sapat na matatag para makapasok sila sa 6th grade Heaven Opening Realm. Direktang kaharian, ay medyo kulang pa, maging ang mga Peking Emperor. Hindi na kailangang banggitin si Soyan at ang iba pa, maliban kung handa silang gumugol ng maraming oras sa pagpapatibay ng sarili nilang mga dowsils. Gayunpaman, hindi ito naging problema sa Divine Daw Water at sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill na nasa pag-aari ni Yang Kai. Sa dalawang item na ito, ang una ay maaaring palakasin ang dowsil ng isang tao, na nagpapahintulot sa mga cultivator ng mas malawak na hinaharap. Pagkatapos ay mapoprotektahan sila ng pangalawa sa panahon ng kanilang pagsulong sa Heaven Opening Realm, na lubos na nakakabawas sa mga panganib na maaaring dumating sa pagsulong. Kung wala ang dalawang item na ito, walang paraan na ang pamana ng Voidland ay magiging kasing lakas na ngayon. Gagawin ko ang sinabi ni Big Brother. Masunuring tumanggo si Yang Zhu. Ayun din, ang mga water at wood element na iyong na-condensed ay ang pinakamaamo sa 5 elements. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ng kaunting pagsisikap at kaunting panganib para mapawi ang mga ito. Gayunpaman, ang wood ay nagpapaputok ng apoy, at ang fire element power na kakailanganin mong paikliin sa susunod ay hindi magiging ganito ka-simple. Kapag dumating ang oras na iyon, ang iyong dowsil ay kailangang makayanan ang mas malaking epekto kaysa dati, at kung hindi ito makatiis, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Tumanggo si Yang Zhu at sinabi, talagang ihahanda kong mabuti ang aking sarili bago magpatuloy. Pagkatapos ay bumaling si Yang Kai kina Liu Yan at Kyung-chi. Ang paglilinang ng Divine Spirit ay higit sa lahat ay ang pagbuo ng linya ng dugo ng isang tao, na iba sa mga human cultivator, kaya ang sarili mo lang ang iyong aasahan. Tumanggo si Kyung-chi bago nagkomento. Kahit na si Senior Bishi ay isang Dragonkin, sinabi niya na ang paglilinang ng linya ng dugo ng Divine Spirit ay katulad sa halos lahat ng pagkakataon, kaya madalas din kaming pumunta sa kanyang tahanan upang makinig sa kanyang mga lektura. Tumanggo si Yang Kai. Para sa ikabubuti yon. Nagtanong si Liu Yan. Dumating ba si Master sa pagkakataong ito? Oo, maliit na bagay lang. Tumingin si Yang Kai kay Kyung-chi. Kailangan kong pag-aralan ang time daw, kaya maaaring kailanganin kong gamitin ang legacy inheritance ng senior Fluang Time. Wala namang problema dyan, di ba? Sinundan ni Kyung-chi si Fluang Time Great Emperor bilang kanyang bundok, at sa pagpanaw ng huli, naatasang ipasa ang Fluang Time Great Emperor's legacy inheritance, at maswerte na mahanap sina Yang Xiao at Yang Zhu. Gayunpaman,
Ang legacy inheritance ay hindi isang bagay na maaaring hiramin ng basta-basta, kaya kinailangang ipaalam muna si Kyung-chi. Nag-isip sandali si Kyung-chi bago sumagot. Natural, maaaring hindi ito hinihiling ng iba, ngunit hindi ito problema para sa Old Master. Maaari mong tanungin ang dalawang Young Masters tungkol sa mana. Tumanggaw si Yang Kai. Kung ganoon, hindi ako magpipigil. Ginugol ni Yang Kai ang susunod na ilang buwan sa Fluang Time Temple, tinatalakay ang Tao of Time kasama sina Yang Xiao at Yang Zhou. Tinanggap nilang dalawa ang buong legacy inheritance of Fluang Time Great Emperor, kaya ang kanilang kahusayan sa Time Dao ay hindi mababa, halos nasa traversing a familiar path level, na kung saan mismo naruroon si Yang Kai. Gayunpaman, hindi pa sila naglilinang ng kasing tagal ni Yang Kai, at si Yang Kai ay gumawa din ng isang malaking hakbang sa kanyang pag-unawa salamat sa ebolusyon ng kanyang miniature universe. Ang katotohanan na magkapantay na sila ngayon sa kanya ay isang patunay sa pagsisikap ng dalawang binata. Ang Time Dao ay kasing pribado ng Dao of Space, marahil ay higit pa, kaya natagalan para ipaliwanag ni Yang Xiao at Yang Zhou ang lahat ng misteryong minana nila mula sa Fluang Time Great Emperor. Kasama ng insight na natamo niya mula sa sarili niyang cultivation sa mga nakaraang taon, natural na nakakuha si Yang Kai ng maraming benepisyo. Malaki rin ang nakinabang ni Yang Xiao at Yang Zhou sa talakayang ito. Karamihan sa mga insight at ideya ni Yang Kai ay mga bagay na natuklasan niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga personal na karanasan. Isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya ang kanyang insight sa pangkalahatan ay mas malalim kumpara kina Yang Xiao at Yang Zhou. Ang pagtayo sa isang mas mataas na kaharian ay nagbigay daan sa kanya na makakita ng mas malawak na larawan. Kadalasan, ang kanyang mga salita na nakakapukaw ng pag-iisip ay nagiging sanhi ng malalim na pag-iisip ni Yang Xiao at Yang Zhou. Mabilis na lumipas ang oras habang sila ay naglilinang at nag-uusap sa isa't isa, at silang tatlo ay nakagawa ng makabuluhang pagpapabuti sa Time Dao. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap mata. Kung si Yang Kai ay sinasabing nasa ika-4 na antas lamang ng master patungkol sa Time Dao nang siya ay dumating, pagkatapos ng kanyang mga talakayan kina Yang Xiao at Yang Zhou, naabot na niya ngayon ang ika-5 antas, Mastery through Comprehensive Study. Ganoon din ang nangyari sa dalawang nakababata. Walang ideya si Yang Kai kung anong antas ng karunungan ang naabot ng Fluang Time Great Emperor. Pagkatapos ng lahat, ginawa niya ang Time Dao na pundasyon ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, sa pinakadulo, hindi niya nalampasan ang ika-6 na antas. Ang Great Emperor ay tiyak na isang mahusay na henyo, ngunit isa lamang siyang Great Emperor noon na hindi man lang nakarating sa Heaven Opening Realm. Kaya ang kanyang paglilinang ay hindi may kukumpara kay Yang Kai. Natuwa si Yang Kai sa ani na ito habang parehong sina Yang Xiao at Yang Zhou ay nagulat din sa kanilang mga natamo. Ang pagkakaroon ng mas malalim na karunungan sa Time Dao ay lubos ding nagpatibay sa Daosil ni Yang Zhou, at natural, ang mga divine abilities na ginawa niya sa pamamagitan ng paggamit ng time principles ay naging mas makapangyarihan din. Ang Just the Time Flies Seal ay naging 2 beses ng mas malakas kaysa dati. Makalipas ang kalahating taon, bumalik si Yang Kai sa kanyang mga silid upang pagbutihin ang kanyang Sun and Moon Divine Will at Space-Time Strength. Nakuha na niya ng husto ang legacy inheritance na naiwan ng Fluang Time Great Emperor, at ang iba ay nasa kanya na ngayon para mag-aral. Magiging mahirap na makakuha ng higit pa ngayon sa pamamagitan ng panlabas na paraan. Kahit na wala siyang pagkakataon na gamitin muli ang Sun and Moon Divine Will upang makita ang mga resulta ng kanyang paggawa, nadama ni Yang Kai na tiyak na magkakaroon ng makabuluhang pag-unlad kumpara sa nakaraan. Martial Peak, Kabanata 4572. Sa ilalim ng malaking puno may malamig na lilam. 3 taon na ang lumipas mula nang ma-blockade ang Territory Gate sa pagitan ng Voidland at Flying Smoke Territory. Ang Voidland ay gumugol ng halos lahat ng 3 taon na iyon sa closed-door cultivation at pagkonsumo ng hindi mabilang na mga materyales. Ngayon, malinaw na ang mga resulta para makita ng lahat. Ang pinakahalatang resulta ay mayroong higit sa 500 bagong Heaven Opening Realm Masters. Sa karaniwan, marami o kahit hanggang 100 tao ang sumulong sa Heaven Opening Realm bawat buwan. Ang mga cultivator mula sa Star Boundary ay natural na hindi kasing bilis. Karamihan sa kanila ay nagtatayo pa rin ng kanilang mga pundasyon upang maghanda para sa pagsulong sa Heaven Opening Realm habang ang karamihan ay hindi pa nakakalusot sa Emperor Realm. Ang bagong sulong na Heaven Opening Realm Masters ay nagmula lahat sa Blood Monster Cave Heaven's Abundant City. Noon, nang ibalik ni Yang Kai ang ilang libong tao mula sa Abundant City,
ang kanilang mga cultivation ay palaging limitado sa tuktok ng Emperor Realm dahil sa espesyal na kapaligiran at blood principle restriction ng Blood Monster Cave Heaven, na ginagawang imposible para sa kanila, upang tuklasin ang mga misteryo ng Heaven Opening Realm. Inilabas sila ni Yang Kai at inalis ang blood principle restriction, na nagbibigay sa kanila ng kalayaan na malampasan ang limitasyong iyon at nagbibigay sa kanila ng paborableng cultivation environment upang hindi na sila mag-alala tungkol sa anuman. Para sa mga cultivator na matagal nang nakakuha ng mga kwalifikasyon para umasenso sa Heaven Opening Realm ngunit hindi pa nakakalusot dahil sa kanilang mga kalagayan, natural lang na ang grupo sa kanila ay biglang bumaril sa Heaven Opening Realm. Si Momei at ang iba pa ay nakasulong sa Heaven Opening Realm ng napakabilis, na nagdagdag ng higit sa 300 bagong Heaven Opening Realm Masters sa Voidland ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang potensyal ng mga cultivator ng Abundance City ay hindi pa nauubos. Sa paglipas ng mga taon, ang mga cultivator na nagmula sa Abundance City ay sunod-sunod na sumulong sa Heaven Opening Realm, na patuloy na nagpapalakas sa pamana ng Voidland. Ang karamihan sa mga nakalusot sa kalaunan ay hindi umabot sa matataas na grado. Kahit na ang mga nasa 5th grade ay kakaunti at malayo sa pagitan. Karamihan sa kanila ay nasa 3rd grade o 4th grade, ngunit marami sa kanila, at mayroon pa ring Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill na ginagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Para sa iba pang dakilang puwersa, maging ang Cave Heavens at Paradises, imposible para sa kanila na mag-arantya na sinuman sa kanilang mga disipulo ang magtatagumpay sa pagpasok sa Heaven Opening Realm. Ngunit maaaring ang Voidland. Maging ang mga sumulong sa 3rd grade Heaven Opening Realm ay nakakuha ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Ang pagsulong sa 3rd grade o 4th grade ay hindi mahirap sa simula, kaya saan magkakaroon ng anumang pagkakataong mabaigo sa tulong ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Sa ngayon, ang kabuuang bilang ng Heaven Opening Realm Masters sa Voidland ay umabot na sa 4 na digit na marka. Nakikinita na mas maraming cultivator mula sa Abundance City ang sasali sa hanay ng Heaven Opening Realm Masters sa mga susunod na araw. Matagal nang inaasahan ni Yang Kai ang resultang ito, ngunit nang iulat ni Bayan Yuching ang mga numero sa kanya, hindi pa rin niya napigilan ang sarili na sumikat sa tuwa. Naalala niya na noong una siyang tumuntong sa 3,000 mundo at nakarating sa 7 Wonders Land bilang isang manggagawa, kailangan niyang gumawa ng napakaraming maselang pagpaplano at maingat na pagtutuos ng ilan hanggang ilang dosenang Heaven Opening Pills. Paano niya naisip na balang araw ay magkakaroon siya ng mahigit 1,000 Heaven Opening Realm Masters sa ilalim ng kanyang utos? Upang mailabas ang isang puwersang ganito kalibrera sa mundo, aling dakilang puwersa sa 3,000, maliban sa mga pangunahing Cave Heavens at Paradises, ang makakalaban sa kanila. Ang Voidland ay napuno ng mga mahuhusay na talento, at ngayon ay may makapangyarihang hukbo na nilagyan ng pinakamagagandang armas. Kahit gaano pa ito sinubukang itago ng Voidland, sa napakaraming tao na umaasenso sa Heaven Opening Realm, ang mga bakas ay tiyak na lalabas. Ang Heavenly Sword Union, sa ilalim ng utos ni Zuo Quanhui, ay malinaw na nagtanim ng ilang especially iya sa labas ng Voidland, at mayroon pa silang ilang alipores na nakatanim sa Star City ngayon. Alam ito ni Yang Kai at Bayan Yuching, ngunit wala silang paraan para maalis silang lahat at natural na walang paraan para maalis sila. Marahil ay na-stimulate ng patuloy na hitsura ng mga bagong sulong na Heaven Opening Realm Masters, kahit na ang Heavenly Sword Union ay walang ginagawa sa unang taon, nagsimula silang gumawa ng mga pansamantalang galaw simula sa ikalawang taon. Paminsan-minsan, ang mga barko na may hawak na banner ng Heavenly Sword Union ay gumagala sa loob ng Void Territory. Kahit na hindi sila nang ahas na lumapit sa Voidland o umatake sa Universe Worlds, tinakat pa rin nila ang mas maliliit na puwersa sa ilalim ng Voidland kaya lahat sila ay patuloy na nanginginig sa takot. Bilang karagdagan sa Voidland, ang Void Territory ay naglalaman ng 7 iba pang third-class Great Forces, na lahat ay maaaring ilarawan bilang mga subordinate ng Voidland na nakaligtas sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang proteksyon. Ang mga dakilang puwersa ng 3rd class ay wala man lang mid-grade Heaven Opening Realm Masters sa kanilang rank, kaya nang makita nila ang mga barko ng Heavenly Sword Union na gumagala sa paligid ng kanilang pintuan, natural silang lahat ay nataranta at sumugod sa Voidland para humingi ng tulong. Maraming beses na nagpadala ng tropa ang Voidland upang suportahan ang kanilang mga subordinate na puwersa, ngunit sa oras na dumating sila, nawala na sa paningin ang mga barko ng Heavenly Sword Union. Pagkatapos ng ilang pag-uulit ng ganitong pag-uugali, determinado si Bayan Yuching na mag-set up ng patrol ng Heaven Opening Realm Masters para subaybayan ang sitwasyon sa Void Territory.
Dahil dito, sumiklab ang maliliit na sagupaan sa kalaunan dahil tiyak na magtatagpo ang magkabilang panig. Ang Voidland ay nagkaroon ng home advantage sa mga laban na ito, at ang bilang ng mga Heaven Opening Realm Masters sa ilalim nila ay napakalaki rin, kaya natural na mayroon silang kalamangan na nagbibigay daan sa kanila na manalo sa bawat laban. Ang mga Gal-Ami na ibinagsak ng Heavenly Sword Union sa Void Territory upang suriin ang sitwasyon sa loob ay naputol na lahat ng walang ibinalik na anumang nadagdag, ngunit patuloy pa rin silang humaharang sa Territory Gate na humahantong mula sa Flying Smoke Territory patungo sa Void Territory, na hindi nagpapakita ng intensyon na simulan ang lahat, sa labas ng digmaan. Malinaw na umaasa pa rin silang mapupuksa ang Voidland sa pamamagitan ng pagdrag ng mga bagay palabas. Sa totoo lang, hindi matatawag na pagkakamali ang desisyon ng Heavenly Sword Union. Lumipas ang 3 taon at ang mga mapagkukunang naipon ng Voidland ay lubhang nabawasan dahil sa chokehold na ito. Ngayon, kaunti na rin ang kita na dumadaloy mula sa Star City, at sa napakaraming Heaven Opening Realm Masters na susuportahan, tumaas din ang rate ng pagkaubos ng kanilang mga supply. Hindi na magtatagal ang mga mapagkukunan ng Voidland. Kahit na ang isang malaking kargamento ng mga supply ay ipinadala mula sa Black Prison tuwing 6 na buwan, mahirap pa rin itong mabuhay. Bukod dito, pagkatapos ng 3 taon na lumipas, ang kalahati ng Ore Star na inilabas ni Yang Kai mula sa kailaliman ng Black Prison noon ay mauubos, at magiging imposible para sa kanila na makakuha muli ng napakaraming supply mula sa Black Territory, maliban na lang kung gumawa si Yang Kai ng isa pang biyahe para mag-drag palabas ng isa pang Ore Star. Gayunpaman, paano makakaalis si Yang Kai nang walang pag-aalala ngayong napaka-unpredictable ng sitwasyon? Walang pagpipilian si Bayan Yuching kundi subukan ang kanyang makakaya upang gumawa ng mga pagsasaayos upang subukang mapatagal ang mga supply ng Voidland hanggat maaari. Sa loob ng kanyang silid, si Yang Kai ay tumingin kay Bayan Yuching nang may pagtataka habang hawak ang kanyang tasa ng tsaa. Totoo ba ang sinasabi mo? Mataimtim na tumanggaw si Bayan Yuching. Sectmaster, paano ako magbibiro tungkol sa ganoong bagay? Nagpadala na ng isang tao ang Iron Blood Great Emperor para makipag-ugnayan sa amin at sinabing kakailanganin niya ng 6th grade yang element material sa loob ng 2 buwan. Hindi napigilan ni Yang Kai na tumaas ang kanyang mga kilay sa pananabik. Nangangahulugan iyon na ang Senior Iron Blood ay malapit ng sumulong sa Heaven Opening Realm. Tumanggaw si Bayan Yuching na parang manok na tumutusok ng kanin. Nasuri ko na ang mga talaan ng mga kinuhang supply. Mula nang dumating sa Voidland, ang Senior Iron Blood ay kumuha ng tig-isang piraso ng mga materyales ng 5 elemento, metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa, lahat sa 6th grade. Wala pang kalahating taon ang nakalipas, isa pang materyal na 6th grade yin element ang kinuha, kaya itong 6th grade yang element na materyal ang huli. Mabuti. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang tsaa at tumayo, na mukhang mas excited pa kaysa kung siya mismo ang umaasenso. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad-lakad sa silid. Ito ang unang tao mula sa Star Boundary na sumulong sa Heaven Opening Realm, at dumiretso sa 6th grade sa gayon. Dapat nating tulungan ang Senior Iron Blood na bumuo ng isang malinis na landas. Sinabi ba niya ang kailangan nating ihanda? Umiling si Bayan Yuching. Nagpadala lang ng tao si Senior Iron Blood para sabihin sa amin na kailangan niya ng 6th grade yang element material sa loob ng 2 buwan. Wala siyang ibang sinabi maliban doon. Nag-isip si Yang Kai. Talagang kailangan nating maghanda ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Pumunta at maghanap ng isa, at hanapin ang isa sa pinakamagandang kalidad. Tiyaking walang mangyayaring mali sa pagsulong ng Senior Iron Blood sa Heaven Opening Realm. At saka, matapos sabihin ng isang grupo ng mga tagubilin, tumangala siya upang makita si Bayan Yuching na nakatitig sa kanya na may nagtatakang ekspresyon. Kinusat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Nakuha mo ba lahat iyon? At bakit mo ako tinatitigan? Ngumiti si Bayan Yuching. Naitala ko na ang lahat, ngunit kung may hindi nakakaalam na makakakita sa reaksyon ng Sectmaster, iisipin nilang magkakaanak na ang isa sa mga madam. Hindi alam ni Yang Kai kung matatawa o maiiyak dahil doon. Ang pagsulong sa Heaven Opening Realm ay mas mahirap kaysa sa panganganak ng isang sanggol, at para sa una. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, hindi niya maiwasang umiyak. Ang bilis. Hindi pa masyadong maraming taon mula noong dinala niya ang lahat mula sa Star Boundary patungo sa Outer Universe, kaya hindi niya inasahan na talagang makakasulong ang Iron Blood Great Emperor sa Heaven Opening Realm sa lalong madaling panahon. Mas mabilis pa iyon kaysa sa kanya mismo. Gayunpaman, hindi ito kakaiba matapos itong isipin ni Yang Kai.
Kinailangan niyang hanapin ang bawat material ng mag-isa noong sinusubukan niyang sumulong sa Heaven Opening Realm, na kumukonsumo ng maraming oras at pagsisikap. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa Iron Blood Great Emperor at sa iba pa. Kailangan lang nilang mag-alala tungkol sa paglilinang dahil nasa Voidland na ang lahat para sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay patuloy na magpino, at magpino muli. Hanggat kaya ng kanilang mga katawan, at hanggat maaari nilang matiyak na ang kanilang pundasyon ay matatag na inilatag, walang dapat na alalahanin para sa kanila. Ito ang ibig sabihin noong sinabi ng isa, sa ilalim ng malaking puno, may malamig na lilam. Sa katunayan, ang sitwasyon ni Yang Kai ay mas karaniwang nakikita sa Outer Universe, at totoo iyon kahit para sa mga disipulo ng Cave Heavens at Paradises na iyon. Maaaring hindi nila kailangang maghanap ng mga materyales para sa kanilang sarili, ngunit kung nais nilang gamitin ang mga mapagkukunan ng sekta, pagkatapos ay kailangan nilang palitan ang mga ito ng naaangkop na mga kontribusyon, na hindi maiiwasang magtagal. At, sa lahat ng Great Emperors, ang Iron Blood ang unang sumulong sa Heaven Opening Realm, na parehong hindi inaasahan at inaasahan. Noon, ang Iron Blood Great Emperor ang pinakamalakas sa mga kakayahan, kaya hindi kakaiba para sa kanya ang mabilis na pag-unlad. Bukod sa Senior Iron Blood, paano ang iba, kumusta na sila? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Bayan Yuching. Bukod sa Senior Iron Blood, ang pinakamabilis na nag-improve ngayon ay sina Senior Hong Chen at Senior Martial Beast. Pareho na silang nagsimulang pinuhin ang kanilang ika-6 na material. Malapit na din si Senior Seren Soul. Naniniwala ako na malapit na niyang tapusin ang pagpipino ng kanyang ika-5 material. Pagkatapos, mayroong Senior Flower Shadow at Senior Ice Feather. Panghuli, may Senior Wand Erespil at Senior Heaven's Revelations. Tumanggo si Yang Kai. May katuturan iyon. Ang Wand Erespil at Heaven's Revelations ay parehong hindi bihasa sa pakikipaglaban, kaya hindi maiiwasan na sila ay mas mabagal kaysa sa iba. Bagamat lahat sila ay Great Emperor, may mga pagkakaiba pa rin sa pagitan nila. Sa kabila ng lahat ng mga ito ay nagmula sa Star Boundary hanggang Voidland, ang bilis kung saan sila makaka-advance sa Heaven Opening Realm ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagtanong si Yang Kai tungkol sa mga Peking Emperor, kung saan isa-isang tumugon si Bayan Yuching. Ang mga resultang ito ay kasiya siya kay Yang Kai. Hindi na kailangang magtanong tungkol kay Soyan at sa iba pa dahil personal niyang bibisitahin ang kanyang mga asawa paminsan-minsan upang mag-imbestiga at magbigay sa kanila ng mga pointer mismo, kaya natural na mas alam niya ang tungkol sa kanila kaysa kay Bayan Yuching. Kung kailangan kong ituro ang anuman, si Fang Yu at si Yang Ying ay malapit na ring sumulong sa Heaven Opening Realm. Ganoon din ang ilan sa mga na-recruit mula sa Great Cosmological Realm. Hindi sila nagkukulang kung ikukumpara sa mga Great Emperor. Iyon ay normal. Tumanggo si Yang Kai. Nakapag-condense na sila ng iba't ibang elemento habang sila ay nasa Great Cosmological Realm, at natanggap din nila ang personal na patnubay ng Divine Spirits, kaya natural lang na hindi mabagal ang kanilang rate ng refinement. Maliban kay Fang Yu at si Yang Ying, sino pa ang humiling ng mga materyales sa 6th grade? Si Fang Zhou at si Yang Yin ay parehong may-ari ng Divine Medicine na may mahusay na potensyal at masigasig na salmulong sa 6th grade. Pinayagan din sila ni Yang Kai na gawin ang gusto nila, at buong suporta nila ang Voidland.